Isang mapagpalang araw ng mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po itong kukunin sa Lumang Tipan. Ito po ay kay Jonas, Kabanata 1, talata 1 hanggang 17. Medyo mahaba po siya, no? Ang title kasi nito yung pinagtaguan ni Jonas si Yahweh. Sabi dito, ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Jonas na anak ni Amittai. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh, pumunta ka sa Nineveh na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Nagtungo siya sa Joppa at doon ay nakatagpo ng isang barkong patungong Tarsis. Pagkatapos na magbayad ng pamasahe, sumakay siya sa barko upang maglakbay kasama ng iba pang mga pasahero patungong Tarsis. Sa ganitong paraan ay inakala niyang makakatakas siya kay Yahweh. Ngunit nang sila ay nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo kaya't halos mawasak ang barko. Dahil dito, labis na natakot ang mga tripulante kaya't silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantalang si Jonas naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok na sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising, ano't nagagawa mo pang matulog? Bumangon ka at manalangin sa iyong Diyos, baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Nag-usap-usap mga tripulante, magpalabunutan tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Gayon nga ang kanilang ginawa at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya ay kinausap nila. Sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. Nang ginawa mo, anong ginagawa mo rito? Saang bansa ka galing? Taga saan ka at anong lahi mo? Sumagot si Jonas, ako isang Hebreo at sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng dagat at ng lupa. Sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Nakadama ng matinding takot ang mga nakarinig, kaya't sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa mo. Lalong lumakas ang bagyo, kaya tinanong nila si Jonas, ano ang dapat namin gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? Iagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan, kaya nagkaroon ng ganitong kalakas na bagyo, sagot niya. Ngayon pa man sinikap ng mga tripulante na itabi ang barko, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. Kaya't nanalangin sila kay Yahweh ng ganito, Yahweh, huwag po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin naming ito, sa taong ito. Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamatay man ang taong ito. Kayo po, Yahweh, ang may pananagutan nito. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at iniyagi sa dagat. Agad naman pumayapa ang dagat. Dahil dito nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya't sila'y nag-alay ng handog at nangakong maglilingkod sa kanya. Sa utos ni Yahweh, nilamon ni Jonas ng isang dambuhalang isda at siya'y nanatili ng 3 araw. Praise God, no? Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Ang lahat ng papuri at pagsamba ay para lamang sa Kanya. Yan. So, itong ating pag-aaralan, mga kapatid, isa po ito sa pamilyar na account sa Bible na kung saan ay dito ay inutusan ni Yahweh si Jonas na pumunta sa lugar ng Nineveh. So, instead na siya ay sumunod, ang ginawa niya ay tumakas siya kay Yahweh. No? Alam natin na itong Nineveh, isa po ito sa mga prominenteng city, no? Sa time na ito, sa time ni Jonas. At dito sabi nga ay ito ay isa sa mga nasasakop na kapital, no, na imperyo ng Syria, no?
sa 7th century, no, according dun sa history. So, ang ginagawa nila dito, grabe yung kasamaan sa lugar ng Nineveh kasi kahit yung mga prisoner nila, tinatanggalan nila ng ilong, tapos tinatanggalan nila ng tenga, yung kanilang mga prisoner. Tapos yung kanilang kultura ay masyadong immoral at sabi nga, generally, terrifying. Doon sa templo nila, nagkakaroon sila ng prostitution, no, sa templo. Imbes na gawing pagsamba doon, ang ginagawa is prostitution kasi nga dahil doon sa kanilang Diyos, di ba? Yung Diyos nila doon is parang Diyos ng prostitution, no? Yung about sa sa sex, no? So dito yung sa nag-aalay din sila ng mga sacrifices, no, mga child sacrifices, yung abortion, matindi rin yung abortion doon. At hindi lamang 'yon, no, kahit yung mga yung infanticide, no, yung mga bata, mga sanggol talagang iba pinapatay talaga. So makikita natin na grabe yung dito yung immoral, no, grabe na yung galit ng Diyos. Kaya nga makikita natin na sinabi ng ni Yahweh, no, na umabot na sa aking kalaman, sabi ni Yahweh, no. Sabi, pumunta ka sa Nineveh na isang malaking lungsod. Yun ang pagkasabi niya kay Jonas. At sinasabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kalaman ang kanilang kasalanan. No? Talagang dumating na talaga yung sukdulan, yung kasalanan kanilang ginagawa. At dahil doon ay sila ay sabi doon is talagang pupuksain na sila, di ba? Ni Yahweh, no? Kasi nga dahil sa kasamaan na kanilang ginagawa. Pero siyempre alam naman natin na ang Diyos ay as much as possible talaga, no, na kapag ang tao ay binibigyan talaga ng pagkakataon na mag-repent, no, na magsisi sa kanilang kasalanan, no. Alam naman natin kung anong nangyari dito, no, kasi nang nalaman nila yung hatol ng Diyos sa kanila is talaga namang grabe yung kanilang pagsisisi, no. Pero hindi yung natin ang pag-aaralan, no. Kundi may kita natin dito yung nagiging resulta, no, kapag tayo ay tumatakas sa Diyos. Pero kung titingnan naman talaga natin, hindi naman tayo makakatakas sa Diyos, no. Yun lang kasi yung pagkakaakala natin, no. Yung pagkakaakala natin is nakakatakas tayo sa Kanya. Kasi kahit sabi naman ng Bible, mga kapatid, kung babasahin po natin yung Jeremiah, Kabanata 23, talata 23 hanggang 24, sabi doon, ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi nananatili sa isang lugar lamang. Walang makapagtatago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta sapagkat ako'y nasa langit, ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. Yun. So, wala tayong hindi tayo makakatago sa Diyos. Hindi tayo makakapagtago sa Kanya kasi nga, nasa langit siya, sa parte man ng langit o sa lupa, nandoon siya. No, sabi nga doon sa English translation, sabi doon, I am a God who is everywhere and not in one place only. No one can hide where I cannot see them. Do you not know that I am everywhere in heaven and on earth? In heaven and on earth, no? So may kita mo dito, mga kapatid. Wala talaga tayong mapagtataguan o sasabihin natin makakatakas tayo sa paningin ng Diyos. Kasi kahit saan lugar tayo magtago, kitang-kita tayo ng Diyos. At yun ay pinatunayan din sa may awit. Kabanata 139 verse 7 hanggang 12. Sabi doon, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig na mapatay, huminlay man ako, ikay din ang kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas sa pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran, tiyak ikaw ay naroon, upang ako'y pangunahan. Matatagpuan kita roon upang ako ay tulungan. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padilimin man parang gabi ang liwanag sa paligid, maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at iyo yaong gabi parang araw na maningning, madiling maliwanag sa iyo ay pareho rin, di ba?
Sabi doon, kahit pa magtago ka sa pinakamadilim na parte ng ng lugar, no? Ay hindi ka makakapagtago kasi kahit dilim yan, maliwanag pa rin sa Diyos. No, dilim man o liwanag, pareho lang yun sa Panginoon. Kitang-kita po tayo doon. No? So, ibig sabihin, hindi tayo makakatakas, hindi tayo makakapagtago sa Kanya. Anong bang gawin natin pag-iwas sa panawagan ng Panginoon? Dadalin tayo ng Diyos sa Kanyang plano. No? Magaganap yung plano ng Diyos. Yun nga lang, hindi lang tayo yung naapektuhan ng ating pagtakas o pag-iwas sa panawagan ng Panginoon. Kundi mismo minsan yung mga tao, no, yung mga people that surround us, no, yung mga tao nasa paligid natin, naapektuhan, 'di ba? The more tayo umiiwas sa panawagan ng Panginoon, minsan naapektuhan din yung pamilya natin, yung mga tao sa paligid natin, no? Kasi bakit? Kasi hindi lang tayo yung nakakaranas ng ng kasalanang ginawa natin sa Panginoon. Siyempre pag umiwas ka, kasalanan na 'yun eh. 'Di ba? Tinatakbuhan mo yung Diyos. 'Di ba? Yung Diyos na mismo na tumawag sa atin, itinatakbuhan natin, no? Kasi nga kung babasahin natin tong binasa natin, grabe yung pangyayari, no, yung sa laot, no, na sila'y nasa laot na nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo kaya halos mawasak ang barko, no. So ibig sabihin talagang grabe yung bagyong dumating doon, no. Kung may mga typhoon tayo, ito siguro talagang hindi ito ordinaryo, no. Kasi kahit yung mga tripulante alam nila hindi ito ordinaryong na bagyo eh. Di ba? Kasi dahil dito, labis na takot ang mga tripulante kahit silang lahat ay humingi ng tulong sa kanilang Diyos. Kasi alam na hindi ito ordinaryong bagyo eh, no? Hindi ordinaryo. Siyempre ito mga sanay talaga to sa dagat, no? Alam mo yung ordinaryo at hindi, 'di ba? Kahit dito naman sa trabaho di ba? Sa trabaho ko alam ko kung ito ay usual or unusual na mga pangyayari, 'di ba? Kasi alam mo na yan eh, matagal ka ng lalo tumatipurante to, kung ano to, eksperto na yan eh, na nila yan, profession na nila yan eh, di ba? So anong larangan na naroon tayo, lalo na pag matagal ka na sa ginagawang mo yun, at kapag yung kahit yung sa mga sasakyan, di ba? Yung mga mekaniko, alam na nila yung mga pag may dinadala sa kanilang mga problema sa sasakyan. Alam na nila yun eh, kasi yun ang talagang trabaho nila eh. Pero minsan, may mga pangyayari na parang unusual sa kanila. Parang first time ko lang yata na-encounter yan ha. Di ba? So, dito naman mga kapatid, alam nila na hindi ito normal eh. Yung bagyo na kanilang nararanasan. Kaya, bawat isa sa kanila, may kanya-kanya silang Diyos na tinawagan. Kaya lahat ay tumawag sa kanilang Diyos. At sabi doon, at lahat ng mga kargamento nila, yung ibang mga kargamento nila, inihulog nila para gumaan yung sasakyan. Pero, kahit na yun ang gawin nila, wala pa ring epekto. Kasi bakit? Kasi hindi nga normal yun eh. No? Alam nila na ito ay hindi na normal, kundi meron ng Diyos, di ba? May something na supernatural na nagko-control yun. So, ang ginawa nila, si Jonas naman, may imbin pa yung tulog niya. No? Sarap-sarap pa ng tulog ni Jonas. At na nakita siya ng kapitan ng barko, sabi niya, anong ginagawa mo? Ba't ka natutulog? Bumangot ka at manalangin sa iyong Diyos. Baka sakaling kaawaan niya tayo at iligtas sa kamatayan. Diba? So, minsan parang yung parang wala kang pakialam ba? No? Na parang wala kang pakialam na ikaw na yung nagiging sanhi, na ikaw na yung nagiging dahilan bakit nakakaranas itong mga tripulanting ito ng kasalanang ginawa niya, di ba? Parang wala lang na minsan akala kasi parang minsan wala tayong pakialam, no? Bahala na kung anong mangyari. Minsan hindi na natin tinitingnan yung consequence ng mga ginagawa natin, no? Lalo ito, yung tumakas ka sa panawagan mo sa Panginoon, may consequence yan eh. Pero si Jonas, parang baliwala lang sa kanya, parang wala lang siyang pakialam. Sarap pa ng tulog niya, no? Na yung mga kasama niya sa barko ay nakakaranas na
Pwede nating sabihin ng consequence o yung ano na, yung parang palo ng Diyos. Na kung isipin mo, hindi naman sila kasama doon pero nadamay, no? Nadamay sa pagtakas ni Jonas, no? So, isa rin yan sa reason na bakit ayaw ko rin na mangyari na yung tumigil tayo, no, sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga pagdating natin dito sa Canada, hinanap talaga natin yung gawain ng Diyos at makapagpatuloy tayo sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Kasi bakit? Ayaw ko kasi na maranasan itong naranasan ni Jonas. No, na ako pa yung magiging dahilan ng kapahamakan ng ibang tao. Di ba? O kaya ng mga mahal natin sa ano natin, sa paligid natin, no? Ba't ba natin hihintayin na may hindi magandang mangyari sa mga mahal natin sa buhay o kaya sa mga tao sa paligid natin o kaya sa trabaho mo? Di ba? Kasi akala natin kapag tayo ay umiiwas, panawagan natin sa Panginoon, siyempre, mas mahaba na yung oras mo sa pagtatrabaho, di ba? Kasi siyempre, hindi katulad sa akin, di ba? Kung may hayo ako ng Sabado, o kaya atin ako ng prayer meeting, edi kaya magsisimba ako, edi itatrabaho ko na, magkakapera pa ako, di ba? Parang ganoon di ba? Akala natin dahil unti-unti na nating nakakamtan yung mga gusto natin is okay na tayo, no? Hindi natin napapansin, nalalayo na tayo sa Diyos, di ba? Minsan sinasabi natin, hindi ko naman nakakalimutan ng Panginoon, no? Kahit wala na ako, hindi na ako nagpipit, kahit hindi na ako naglilingkod sa Kanya, pero hindi ko naman siya nakakalimutan, nananalangin pa rin naman ako, no? Pero katotohanan doon, dinadaya lang natin yung sarili natin. Di ba? Dinadaya lang natin yung sarili natin. Ang katotohanan doon is nalalayo na tayo sa Panginoon. No, nalalayo na tayo sa Kanya. At syempre, kapag tayo ay nalalayo sa Panginoon, may hindi magandang epekto yon sa buhay po natin, lalo na sa ating relasyon din, no, sa kapwa din natin, no? Kasi ang taong maayos yung kanyang relasyon sa Diyos, maayos din yung kanyang relasyon sa kapwa niya, no? Ano yun susunod yun no? Kapag hindi na maayos yung relasyon mo sa Diyos, nagkakaroon ng ng domino effect no? Sa kapwa natin, sa mamahal natin sa buhay, sa pamilya natin, o minsan sa trabaho natin, di ba? Para lang tayo ay magising at tayo bumalik doon sa panawagan ng Panginoon sa atin. So, salamat na lang sa Panginoon. At least, patuloy pa rin tayo yung biyaya niya, nandun pa rin. No, hindi tayo yung binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon, ng oras na bumalik no, sa Kanya, no, sa magandang panawagan at magandang plano ng Diyos. Nag-usap-usap yung mga tripulante na mapalabunutan, no? Kung sino yung dahilan. No? Sabi niya talagang hindi kung titignan natin sitwasyon, talaga hindi ito talaga ordinaryo Meron talaga dito, maybe meron ditong isa sa atin, no? Na naging dahilan bakit, no? Nangyayari ito. Kaya nagpalabunutan sila at na nabunutan nila is si Jonas. Oh. Alam nyo, napakagrabe yung nito ng mga tripulante Iba-iba yung Diyos nila. Yung Diyos nila, hindi si Yahweh. Iba-iba yung mga Diyos nila. Pero nang time nito, nag-usap-usap sila, napalabunutan. Gayon ang kanilang nagawa at ang nabunot ay si Jonas. Yung pangalan ni Jonas ang nabunot. Kaya kinausap nila si Jonas at ang sabi, sabihin mo sa amin kung sino ang dapat sisihin sa nangyayaring ito. No? Sabi niya, sino ba dapat sisihin? Ang maganda na lang na ginawa ni Jonas, hindi siya nagturo, no? Sabi niya, sino ba yung dapat sisihin sa nangyayaring ito? Hindi sabi ni Jonas, baka kayo. Hindi niya sinabi, abay malay ko, no? Ewan ko sa inyo, no? Baka kayo may kasalanan. Hindi siya nagturo, di ba? Yun na siguro yung magandang ginawa niya. Hindi siya nagturo. At maganda doon, at sinabi niya yung totoo. Sabi niya, anong ginagawa mo rito? Taga saan bansa ka galing? Taga saan ka? At anong lahi mo? Sumagot naman si Jonas. Sabi niya, ako isang Hebreo na sumasamba ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan na lumikha ng langit at lupa, ng dagat at ng lupa. Diba? Sabi niya, ako yung naglilingkod sa Diyos. Sumasamba ako sa Panginoon. Pero makita mo, no? Gabi yung declaration niya, pero nagawa niya pa rin tumakas.
No, tayo naniniwala tayo, God is our provider, siya ang protector, siya ang lahat sa buhay natin, no? Pero sa kabila na alam natin na siya yung lahat sa buhay natin, pero bakit natin pa rin nagagawang kuminsan tumakas o tumalikod doon sa panawagan ng Panginoon? Di ba? Sabi doon, sinabi ni Jonas na tinakasan niya si Yahweh. Alam nyo, grabe, no? Grabe yung reaction ng mga nakadama na matinding takot ang mga nakarinig. Kaya sinabi nila kay Jonas, napakalaking kasalanan ang ginawa mo. No? Kung isipin mo dito, kung ilalagay natin sa setup natin ngayon, hindi ito yung mga mananampalataya eh. Hindi sila yung mga mananampalataya ng tunay na Diyos, di ba? Kasi yung sinasamba nila ay mga Diyos-Diyosan, di ba? Ibang Diyos eh. Pero ito yung sumasamba mismo, hindi sila yung talaga sumasamba sa tunay na Diyos, pero sila pa yung alam nila na isang malaking kasalanan yung nagawa ni Jonas. Di ba? Malaki talagang kasalanan yun. Kasi direct ang yan pagtakas sa Diyos eh. Di ba? Buti sana kung tao lang yung tinakasan mo. Hindi. Diyos, yung mismong Diyos eh. Siya mismo yung nagpahayag eh. Di ba? Kaya basahin natin sa verse 1 pa lang eh. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamagitan ni Jonas na anak ni Amitay. Isang araw, sinabi sa kanya ni Yahweh. So, may utos talaga sa kanya yung Diyos eh. Direkta eh. Hindi yung parang pinasabi niya lang sa isang propeta o sa isang lingkod ng Diyos tapos pinasabi lang na Jonas ganito. Hindi. Kasi sabi doon eh. Mismo si Yahweh yung nagsabi sa kanya eh. No? May isipin mo, malaking pribilehyo na yun na kinausap ko ng Diyos. No? So sabi doon, napakaling kasalanan ang ginawa mo. So alam nila na napakalaki na kasalanan yun. Diba? Tayo mananampalataya tayo ng Diyos. Ito, mga taong ito, hindi sila sumasamba sa tunay na Diyos. Pero alam nila na yung pagtakas sa gusto ng Diyos o may pinagagawa ang Diyos sa iyo tapos di mo ginagawa is malaki talagang kasalanan yan, kapatid. Diba? Kaya mahirap talaga minsan tayo, tumitigil tayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil sa tao eh. Diba? Dahil hindi mo lang nagustuhan, napagsabihan ka lang, o kaya nagkaroon lang kayo ng hidwaan, o, diba, magtatampo ka na, tapos hindi ka na maglilingkod sa Panginoon, bakit tao ba yung pinaglilingkuran mo? Hindi naman eh. Diba? Ang Diyos naman eh. Unless na lang kung ang Diyos ang magtanggal sa iyo. Diba? O, pero kung hindi ka naman tinatanggal ng Diyos, tapos ikaw lang yung aalis, problema mo yun. Kasi bakit? Kahit saan ka mang daling ministry, ka lang, maglilipat ka lang kasi may makikita at may makikita ka. Diba? Kasi part pa rin ng paghuhubog ng Diyos yun baka may hinuhubog lang sa atin, no? Bakit yan yung mga nakakasama mo? Hindi mo nagugusto yung mga nakakasama mo kasi bakit? Kasi may gustong baguhin yung Diyos sa iyo no? May gustong baguhin yung Diyos sa atin. Minsan kasi gusto natin yung mga kasama natin ang baguhin, ang magbago Pero tayo ayaw natin magbago. Di ba? Minsan tayo yung may problema Di ba? Sabi niya, lalong lumakas ang bagyo. Kaya tinanong, nang inamin ni Jonas, no, na yung ginawa niya, pinatunayan ng Diyos. Kasi bakit? Lalong lumakas yung bagyo Kaya mas napagtanto ng mga tripulante, talagang Diyos yung nito. Diyos talaga yung tinakasan nito, totoo sinasabi nito. Kasi bakit? Pag sabi niya, nagbigay agad ng sign ng Diyos di ba? Pinadama agad sa mga tripulante, sa mga taong nasa barko, kasi lalo lumakas yung bagyo Kaya tinanong niya si Jonas, anong dapat namin gawin sa iyo para pumayapa ang dagat? O sabi ni Jonas, dahil sa iyong kami kasalanan, sabi dapon niyo ako iagis ninyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam ko ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganitong kalakas na bagyo, sagot niya. Ngayon pa masinikap na mga tripulante, ayaw nila kasi alam nilang lingkod to ng Diyos di ba? Kasi hindi kami pwede kasi basta-basta ang kausapin ng Diyos di ba? So, alam nila, ayaw din nilang ilagay sa kamay nila yung namamatay ang sila yung maging iniisip kasi nila, siyempre, pag hinulog nila si Jonas yun, baka mamatay si Jonas, sila yung mananagot sa Diyos. Kasi siyempre, lingkod ng Diyos pa rin yun Kaya nga kahit si David kahit wala na yung anointing ng Diyos kay Saul hindi niya pa rin ginalaw si Saul kasi kinikilala niya
na sabi nga, do not touch the anointed. Eh, inanoint pa rin ng Diyos yan eh. Di ba? So, kaya nga mahirap talaga mga kapatid, yung ano eh, yung sasagasaan natin yung mga naglilingkod sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi, ano pa rin yan eh, lingkod pa rin kasi ng Diyos yan eh. No? Kaya wala namang perfectong naglilingkod sa Panginoon. Magagawa natin is panalangin. No? O kaya pagsabihan natin, ba't nandun pa rin yung respeto? In a nice way, no? Hindi yung parang sisiraan natin. Kasi bakit? May pananagutan pa rin tayo doon. Ito nga, hindi rin ito mananampalataya na ni Yahweh eh. No? Hindi naman ito mga Hudyo eh. Pero, ginawan pa rin na lang paraan sana na itabi. Pero ayaw ni Yahweh, wag niyo itabi. Kasi mas lalong lumalakas eh. 'Di ba? So alam ni Jonas na siya yung may kasalanan. Kaya samihagis niyo ako. Pero ayaw din ng mga tripulante kasi yung nga ayaw nila kasi nga maging sila yung balikan ba. 'Di ba? Umanagot doon kung ano mang mangyari kay Jonas. Pero may kita natin doon, sabi niya, gayon pa man, mga tripulante, kaya't nanalangin sila kay Yahweh. Yun ang maganda na lang siguro na nangyari doon, yung mga tripulanting doon, naniwala sila na totoo yung Diyos ni Jonas. No? Kaya may kita mo, pag ang Diyos ay kumilos, both parties may blessing eh. Diba? Yung kay Jonas, ang blessing doon is hindi talaga siya makakatakas no, sa panawagan niya sa Panginoon. Diba? Hindi siya makakatakas. Doon naman sa tripulante, nakita nila na yung blessing sa kanila, at least nakilala na nila ngayon yung tunay na Diyos. Di ba? Kasi bakit? Hindi na, iba yung Diyos na pinananalanginan nila, pero ng time na ito, nanalangin sila kay Yahweh. Sabi nila, wag mo po ninyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin ito. Di ba? Huwag po ninyo kaming parusahan kung mamatay man ang taong ito. Kayo po, Yahweh, ay ang may pananagutan. No? Nagugas kamay din. No? May pagkaponsipilato rin pala sila. No? Uhugas kamay sila. Lord, sabi Yahweh, ano mangyari sa taong ito? Pananagutan niyo po ito. Hindi po namin ito pananagutan. Di ba? Pero yung maganda na doon, is nakita nila na totoong Diyos yung pinaglilingkuran ni Jonas. Di ba? Kasi at least kahit paano, naturuan sila kung paano manalangin, no? Yung maganda 'yon, ito yung naging resulta, no? Pero hindi ibig sabihin na ganoon din gagawin natin. Sabi ay okay lang naman palang tumakas kay Yahweh, no? At least baka may mga tripulante ring makakilala sa Diyos sa ginawa ko. So, iba po yung sitwasyon dito, no, ni Jonas, mga kapatid, no? Huwag po nating i-justify, kung tayo man ay umiiwas panawagan natin sa Panginoon, wag po natin i-justify. Ang gawin na lang natin is sundin yung kanyang kalooban para hindi natin maranasan yung consequence ng ginawa ni Jonas. Na pagkasama nito, binuwat nila si Jonas at inagi sa dagat. Agad naman pumayapa ang dagat. So makita mo mga kapatid, pumayapa eh. Minsan yung kaguluhan sa buhay natin, yung mga karamdaman sa mamahal natin sa buhay, yung mga hindi magagandang mga nararanasan natin sa paligid natin, sa sarili natin, at saka sa paligid natin, minsan mga kapatid, ang dapat lang naman kasi natin gawin is bumalik tayo, no? Yung sa panawagan ng Panginoon, kung ano man yung pinagagawa sa atin ng Diyos, yung purpose ng Diyos, yung gusto ng Diyos, yung purpose ng Diyos, dapat is mangyari sa buhay natin. No? Para pumayapa eh, di ba? Ganun lang naman eh. Kapag tayo kasi naiwalay sa Panginoon, nawawala yung kapayapaan sa buhay natin. Kasi sa yung Diyos ng kapayapaan eh. 'Di ba? Yung kapayapaan ng Diyos hindi yung kapayapaan ng mundo eh, kundi yung kapayapaan ng Diyos iba eh. 'Di ba? So yan lang naman kaya minsan nagkakagulo buhay natin, hindi natin maunawaan. Grabe po nagpapatong-patong yung mga problema natin, yung karamdaman sa buhay natin kasi nga takas kasi tayo ng takas eh. Ayaw nating gawin yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Kaya nawawala yung kapayapaan. Pero makita ng dahil dito, nagkaroon sila, agad na pumayapa ang dagat. No? Dahil dito, nagkaroon sila ng matinding takot kay Yahweh, kaya't sila'y nag-alay at nagandong at nangako maglilingkod sa kanya. Yung maganda lang dun eh. Diba? Dahil sa nakita ng mga, kasi mostly kasi sa mga hindi mananampalataya, naghahanap talaga ng mga sign eh. Kita mo sa ating mga Pilipino, pag merong mga gumagawa ng himala, marami ang napapaniwala, naniniwala, diba? Kasi nakakita himala eh. Mostly kasi ganun talaga yung mga wala pa sa Panginoon talaga is more and more kasi sila gusto nilang to see is to believe eh. No? Pero tayo kasi bilang mananampalataya,
ang inaano ng Diyos is maniwala ka kahit hindi mo nakikita, no? Kahit hindi mo nakikita, maniwala ka at makikita mo yung pagkilos ng Diyos. So yun ang maganda lang doon. At sila, yung mga tripulanting ito, nag-aalay, nag-andog sa Diyos at nangako, no, na maglilingkod sa Kanya. Sa utos ni Yahweh, nilamon, no, sa utos ni Yahweh, nilamon si Jonas na isang dambuhalang isda at siya ay nanatili na 3 araw. No? Sa utos ni Yahweh. No? Sa utos ni Yahweh, kinain ng dambuhalang isda si Jonas. 'Di ba? Pero makikita mo doon, nandun pa rin yung protection ng Diyos eh. Kita mo yung tao, kahit anong pagkakasala ng tao sa time na kila Adan at Eva, nandun pa rin eh. Yung pag-ibig ng Diyos eh. Diba? Nandun pa rin yung grace ng Diyos. 'Di ba? Eh lalo kay Jonas, siyempre, meron siyang malaking gagampanan na role, no? Meron siyang malaking gagampanan. At ito ay nasa yung gagamitin ng Diyos sa ikaliligtas ng mga taga-Nineveh, no? Na yung mensaheng pinaparating ng Diyos, no? Hindi ni Jonas, kundi yung mensahe na ipaparating ng Diyos. So may kita mo kapag yung mensaheng ipinapahayag ng isang nangangaral is mensaheng galing sa Diyos, mayroong pagbabagong nangyayari, may himalang nangyayari, di ba? Kasi kung salita ko lang yan o kaya salita ni Jonas yung sinabi niya doon, walang repentance eh. Walang pagtalikod sa kasalanan na mangyayari. Kasi bakit? Laway lang ni Jonas yun eh. Pero may kita mo yung ang kapangyarihan ng salita ng Diyos kapag ito'y galing talaga sa Diyos. Yung mensahe na i-deliver ng isang nangangaral is ito yung mensahe talaga ng Diyos. May kita mo may pagkilos talaga ng Diyos eh. 'Di ba? May pagkilos talaga. At isang dambuhalang isda at siya na nanatiling 3 araw. So yun lamang mga kapatid, no? Medyo mahaba pala ito, no? Naging 30 minutes. So yun lang mga kapatid, no? Ang gusto paabot sa atin ng Panginoon is huwag tayong takas ng takas, no? Kung merong mensahe o merong gusto ipagawa yung Diyos sa atin, gawin natin ito ng bukal sa ating mga puso, no? Hingin natin yung biyaya pa rin ng Diyos. Yung biyaya pa rin ng Diyos kailangan natin kasi siya yung nagbibigay ng pagnanasa at kakayanan para ating may isagawa yung kanyang kalooban. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos ay patuloy magpala sa bawat isa sa atin, bigyan tayo ng biyaya na magawa natin yung kanyang kalooban at gustong ipagawa sa atin. So yun lamang mga kapatid, and God bless us all.